Fuji Denso Appliances, your trusted partner for home and business. Fuji Denso offers a wide selection of freezers, chillers, and refrigerators for reliable food storage solutions. Kitchen appliances for a sophisticated upgrade. Washers and dryers for clean and fresh clothes. And inverter air conditioners for cooling and energy-saving benefits. Fuji Denso is your smart choice for high-quality appliances. Build your dreams and upgrade the quality of your life with Fuji Denso. Quality above all. At Whirlpool, we believe that special moments mostly happen at home. This is why we carefully design appliances that help you take better care of your family every day. From refrigerators, microwave ovens, cooking ranges, built-in cookers, dishwashers, and more. Each Whirlpool appliance combines elegance, efficiency, and performance to bring an effortless cooking experience in the comfort of your home. Create delicious meals with ease, only with Whirlpool.
Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po muli ang inyong super mom, si Mami Joanne. Kumusta na po kayo ngayon? Napakaganda ngayon ng araw natin. At happy birthday nga po pala dyan sa mga nagsiselebrate ngayon ng kanilang mga birthday. Sa ating super mom na si Pastora Jackie. Magandang hapon at happy birthday po sa iyo. Sana dumami pang maraming pang birthday ang darating sa iyo, Pastora. And God bless us. God bless you more. At ganoon din po mga ka-supermom, magandang hapon po sa lahat ng mga supermom sa buong mundo. Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga supermom dyan na mayroong mga pinagdadaanan, magandang hapon pa rin po. Hindi lang po kayo nag-iisa. Marami tayo dyan. Chill lang tayo. Yan. Huwag natin pabayaan ang ating sarili. Kasi tayong mga supermom ang may hawak ng beat. Diba? So talaga naman, tunay na pagka sinasabing supermom, sa atin ang beat. Ang beat ng ating pamilya. Kaya dyan po sa ating mga supermom, magandang hapon po at tayo po ngayon ay on air. Sabay ganun eh. Online po tayo ngayon. Nasa supermom tayo ngayon sa ABN and of course, binabati ko nga po pala, katulad kanina, binabati ko si Pastora Jackie sa kanyang kumpleanyo. Happy birthday po, Pastora. And of course, sa kanyang asawa. Sabi, ganun din no? Hindi niya rin birthday. At ganun pa man din, happy birthday. And ganun din po sa lahat ng mga nanonood po sa ngayon, ng mga kasama nating supermom. Magandang hapon din po sa inyong lahat. Chill lang po tayo. At ngayon, napakaganda ngayon ng panahon. Hindi masyadong mainit. Kumbaga ang lahat ay, sabi nga napakaganda, napakaaliwalas ngayon lahat ng mga kaisipan. Dahil hindi tayo init ang nararamdaman, meron namang konting lamig. At napakalakas ng habagat ngayon, kaya yung mga ibang mga, may mga, ano bang tawag nito, malakas yung alon, kaya mahirap ngayon magbiyahe. Lalong-lalo na yung mga bumabiyahe po sa dagat. Ay, ang hirap-hirap po ngayon. Kaya, stay put lang po tayo. Kampante lang muna tayo. Dyan lang muna po tayo sa ating mga bahay. At bawal po tayong lumabas, lalong-lalo na po yung mga nasa isla. Kasi sobra pong lakas ngayon ng alon dahil habagat. Nakakahilo. Ang hirap kaya bumiyahe ngayon, lalong-lalo na pagka ikaw ay tatawid ng dagat. Mabuti po kung naandyan yung mga isla, meron tayong pinagdadaan ng mga bus, di ba? Katulad ng ibang mga isla, may mga connection na may mga connected road para makapagbiyahe. So, ganun pa man mga kapatid, sabi ganun mga ka-supermom, kapatid kong supermom, magandang hapon po sa inyong lahat. Kumusta po tayo ngayon? Kumusta po yung natin ngayon? Yung mga pinagkakabisihan po natin ngayon. Sana po lahat ng mga supermom ay nasa mabuting kalagayan. At lahat ng mga supermom ay meron po silang magandang pangangatawan. Di ba? Yung mga sexy dyan na supermom, magandang hapon sa inyo. At ganoon din sa may mga pinagdadaanan. At sa mga single mom, magandang hapon po. Saludo po ako sa inyo, kayo pong nagpapalaki ng inyong mga anak na walang kasangga at walang kasama sa hanap buhay. At ganoon din of course sa mga single dad. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kami po ay saludo sa inyo, sa inyong pagpapalaki sa inyong mga anak, sa paghubog ng inyong mga anak kahit kayo'y nag-iisa. Keep on growing. Keep on fighting mga ka-supermom. Sa panahon po natin ngayon, bawal po ngayon ang mga mahina-hina ang loob. Kailangan ng mga supermom ngayon ay lakas ng loob. Lalong-lalo na sa panahon ngayon. Ang dami-dami natin ngayong mga suliranin.
Mga ano nga ba mga suliranin at bakit tayo mga minsan kadalasan ang tayong mga supermom ay mga bumabagsak din. Pero ang kagandahan, hindi tayo natutuluyang bagsak. Minsan ay aandap-andap ang ating mga ilaw, pero ganun pa rin, nagkakaroon pa rin ng ilaw. Yan. Magsaya lang po tayo mga ka-supermom. Yan, kasi yan po yung dapat sa atin. Bawal po ang malungkot ngayon. Sa mga nanonood po, magandang hapon po. At sa ating mga tagapagsumaybay, subaybay. Magandang hapon po sa inyong lahat. Yan. At tayo po'y pag-uusapan po natin, ano ba ngayon yung mga, nung mga nakaraan po ay napag-usapan po natin yung mga napapanahong issue. Sa ngayon naman po, ano naman kaya ang mga issue ngayon ng mga supermom? Diba? Kasi napakahirap. Ang hirap-hirap. Lagi na lang nating nakakausap ang ibang mga supermom. Mami Joan, ang hirap-hirap naman ang buhay natin ngayon. Sana kagaya na lang dati tayo, lagi tayo dati. Sana ba ganun eh, balibaligtad. Sana kagaya na lang tayo ng dati. Yung tayo ay alaga ng ating mga magulang. Ayan, di ba? Ganun ba yun? Hindi na tayo mag-grow pagka tayo ay laging alaga ng ating mga magulang. Kasi noong mga panahon natin, mga ka-supermom, wala tayong iniisip. Hindi natin alam yung mga suliranin. Ngayon, tayo na din. Tayo na din, mga ka-supermom, ngayon. Sa atin na rin na nakaatang na dati po ay wala tayong iniintinding mga suliranin. Ngayon po ay marami na po tayong daladalang suliranin. Tayo na rin, pinamana na rin po sa atin ang ating mga nanay. At para daw tayo ay, yung ating corona, yung corona po ng ating nanay ay nasa atin na. Sa mga susunod na araw at sa mga susunod na taon, tayo naman ang magmamana ng kanilang corona again. Tayo ay mga lola na naman. Ngayon nga ay lola na di ba? Sa mga edad na ngayon, di ba? Sila ay mga lola na rin. Ako hindi pa ako lola. Nakikilola pa lang. Wala pa ako sa aking biological na apo. Wala pa akong kaapu-apuhan diyan. Yan. Kaya yun na nga ba yung sinasabi ko, di ba? At yun na nga ba? At ang ating pagtutuunan ngayon, kung paano ba natin, yung issue na naman natin ngayon, lalong-lalo na po dito sa atin, ang ating mga bayarin. Ano ba yung ating mga bayarin? Lalong-lalo na po ngayon, malapit na po yung due date. Yan po yung pinakamatinding iniisip ngayon ng mga supermom. Yung ating mga bayarin. Alam nyo, di ba? Ang sobrang taas ngayon ng bill ng kuryente natin. Saan kaya nanggagaling yun? Siguro ko yung init, no? Nakakadagdag din. Bukod doon sa ating mga electric pan, siguro ko nakakadagdag din ng kuryente yung sobrang init. Di ba? Kasi yung solar nga, di ba, galing yun dun sa galing din yun sa init, di ba? Kaya nagkakaroon tayo ng kuryente. O baka siguro ko dahil malakas yung kuryente natin dahil sa init ba? Hindi natin alam yan. Pero hindi naman yung issue natin yan eh. Ang issue po natin ngayon, mga ka-supermom, at pag-uusapan po natin kung paano po natin palakasin ang ating mga sarili. Ang ating mga loob sa kabila po ng ating mga suliranin. Kasi unang-una po sa atin ngayon, ang dami-dami po nating mga iniisip. Unang-una po sa atin pong sa pagbabudget na lang po sa araw-araw. Yan. Nandyan si Supermom. Yan. Pagka tayo po ay kinukulang ng budget, lalong-lalo na po ang inyong Supermom, isa lang po ang aking may advice. Ako po, pagka ako ay kinukulang ng budget, ang kailangan ko po ay mag-pack up ng aking mga paninda. At sana naman ay ganun din tayo. Mayroon tayong minsan pinagkakaabalahan. Mayroon tayong pinagkukuhanan. Yan, di ba? Pagka tayo ay, kadalasan tayo po ay nag-short po sa ating mga budget, dapat po tayo ay meron din po tayong pinagkukunan. Para tayo po ay hindi masyadong kakapusin. Yan. Kinakapos man tayo pero madali pa rin. Lalong-lalo na pagka tayo po ay merong mga extra.
extra income. Yan. Sabi nga para daw po, tayong mga supermom, kaya shout out dyan sa mga supermom na mga rakitera. Nakagaya ko, shout out po dyan sa inyo. Talagang bongga. Wala akong masabi. Pagka ikaw ay rakitera, siguradong laging meron kang pambato. Meron ka laging pamato di ba? Sa oras ng ikaw ay nawalan, meron kang ipapamato. Meron kang itataya ngayon. Of course, ano nga ba ang dapat nating gawin para sa ating mga pagka tayo ay kinukulang ng ating mga budget? Di ba? So, sabi nga, base po doon sa mga napagkwentuhan namin ng aking ka-supermom, tinanong ko siya one time, sabi ko, Supermom, Mami, ano ba yung pagka ikaw ay nawawala ng budget? At para hindi ka rin mawala ng budget, ano ba yung mga sikreto? Ano ba yung ginagawa ni Supermom para magkaroon ng yung budgeting po natin ay may extend pa, lalong-lalo na po ngayon pagka nalalapit na po yung sahod at yung inaasahan po natin ay ang sahod. Minsan po dyan talagang hirap na hirap tayo kung paano po natin i-extend ang ating mga budget. Kasi meron po tayong budget na naka-allocate na pero minsan may mga emergency po na minsan ay yung budget natin ay nawawala. Ayan, minsan ay nakukuha natin, 'di ba? Kaya minsan ay nahihirapan ngayon si Supermom. Nahihirapan ngayon ang tayong mga mami ang nahihirapan kung paano natin ibabudget ang mga pangangailangan. Minsan may mga biglang kailangan sa school na hindi naman naka-allocate lang yung budget natin doon lang sa kanyang pamasahe. Basta may mga naka-allocate ng budget sa school, kaya lang minsan talagang mayroong mga emergency. Kaya yun na nga po mga ka-supermom, ang kailangan po natin, paano po natin mapagtagumpayan ang mga bagay na pagka tayo ay kinakapos. Kinakapos tayo sa lahat ng bagay. Yan. Kinakapos tayo sa ating budget, kinakapos tayo sa kung ano-ano. So, paano ba natin mapagtatagumpayan ang lahat ng yan? Ayan. So, unang-una po, pagka tayo po ay kinakapos sa budget, ang kailangan lang po natin ay magkaroon po tayo ng passive income. O, diba? Pagka ikaw po ay mayroong passive income, anytime na mayroon po tayong pangangailangan at na short man tayo sa budget, pag ikaw ay mayroong passive income, nai-extend po yung ating budgeting. Yan. Yan po yung una, mga ka-supermom. So, ano ba? Ano ba, supermom, ang passive income na sinasabi mo po dyan? Ang sinasabi mo dyan, di ba? Marami po tayo mga passive income. Ibig sabihin po kasi ng passive income, yun po yung, yung extra na ginagawa mo. Let's say, for example, ikaw ay meron kang talento, di ba? Dapat yung iyong asset. As a supermom, lahat po ng mga supermom ay meron pong mga asset yan. Yan. So, yung asset po natin dyan na kinakalawang niya, dapat po ay hahasain natin yan. Let's say, for example, sa sarili mo, ang asset mo ay ang galing-galing mong magluto. Di ba? So, yung galing mo na yun ang pagluluto, gawin mo yun para magtinda, di ba? Pwede, bahala ka kung anong gusto mong gawin doon para ma-extend lang po natin yung pangangailangan ng ating mga bonakid. Yan. Kasi yun na nga pong sinasabi ko na tayo po ay meron tayong mga emergency na pangangailangan na minsan ay nawawala sa budget natin. Kaya yung iyong asset at ang iyong talento sa pagluluto ay gamitin na po natin yan. Hasain na po natin yan. Hindi lang po natin siya gagamitin doon po sa ating pamilya. Gamitin na rin natin. I-extend na rin po natin sa pagsuserve. Diba? Pag sa service po natin, pwede natin siyang i-ministry sa pamamagitan ng pagtitinda at pagluluto. Yan. Halimbawa, doon po sa ating pong lugar, pagka ikaw po ay magaling magluto, pwede ka pong magluto ng almusalan. Diba? Shout out dyan sa aking kapitbahay na si Ate Glyce.
Si Ate Glyce, bilib ako dyan, ang galing-galing niyang magluto. Kaya yung kanyang talento, yung kanyang asset, yung kanyang asset ay ginagamit niya para masustain ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Yan. Yan po yung mga passive income natin na nasa atin na talaga built-in, naka-built-in na po yan sa sarili natin. Kagaya si Supermom, di ba? Ang passive income ni Supermom, ni Mami Joanne, ay ang pagtitinda. Yan ang kanyang talento. Yan ang aking talento. Kahit saan mo ako dalhin, pag ako nawala ng budget, pag mayroon lang akong paninda, buhay na buhay. Yan. So yun din po yung gagawin natin. Pagka tayo po ay nawala ng budget, dapat i-ignite natin yung ating sarili. Kalikutin na natin yung sarili natin. Ano bang mayroon ako na kailangan lumabas para naman makatulong ako sa aking budgeting. Yan. Kasi pagka mga ka-supermom, ang inaasahan lang po natin ay yung ating mga sahod ng ating mister, ganun din, kahit pa po kayong nagtatrabaho, pag wala pa rin po tayong passive income, tayo ay kay kakapusin pa rin. Yan. Kasi, halimbawa, kayong dalawang mag-asawa, kayo po ay nagtatrabaho. Ay yung inyo naman pong income, sino naman po yung magbabantay ng ating mga anak? Ay di bagay meron din na tayo, kukuha din po tayo ng tagabantay. So yung sahod nyong iba, napupunta doon, nababawasan na po yung sahod natin dahil po doon sa tagabantay. Yan. So kung mayroon po tayong passive income, eh di yung ating income, yung passive income na yon ay pwede na po nating pambayad sa ating mga kasama sa bahay. Yan. Hindi dapat, di ba ganon? So, dapat tayo po ay meron tayong passive income. Hindi lang po yung trabaho natin yung inaasahan natin. Dapat po tayo ay meron din po tayong extrang kabuhayan. Yan. Extra na pinagkukunan ng ating mga budget. Wag na po tayo yung supermom na pagka tayo po ay nauubusan ng budget, tayo po ay nagmumukmuk, nagmumuni-muni, laging nakatulala, natutulala. So pagka tayo pong lahat po tayong mga mami, tayo po ay binigyan po tayo ng extra. Sabi ganun, lahat po tayo may gift. Lahat po tayo ay asset. Yan, lahat po tayo ay asset. Tayo po ay may mga gift. May kanya-kanya po tayong gift na binigay sa atin para po makasustain po sa ating pamumuhay. Yan. At kung ikaw ay mayroong talento sa pagsasayaw, di ba? Magturo ka ngayon ng pagsusumba. Yan ang pinakamaganda ngayong service. Yung iba nga dyan di ba? Physically fit sila. Ang galing-galing talaga nila. Yung kanilang asset ay yung kanilang pangangatawan. Ang lakas-lakas talaga ng kanilang katawan. Ang ginagawa nila ay naglalabada sila. Sayang pa, yung isang labada yata ngayon ay inaabot na ngayon ng 700. Pagka ikaw po ay magaling ng ganon, at ikaw po ay malakas ang pangangatawan, marami pong nagsiservice ngayon. Ang gusto po nila ay mano-manong laba. Pero mayroon na po silang washing machine, mayroon pong kumukuha ng tagalaba. Diba? So mayroon na po tayong extra income. So makakatulong na po yun sa pang-araw-araw na budget ng ating mga anak. Kagaya po sa akin, pagka yung mga anak ko ay yung kanilang mga budget ay, ano bang tawag nito? Ako ay nagtitinda, yung sa aking paninda ay naka-allocate talaga yon sa kanilang pang-araw-araw na budget. Yan. Doon yun sa mga project. sa mga project sa school. Yun sa mga pangangailangan nila ay dahil araw-araw ay mami pahingi. Mami pahingi. Mayat maya ay hingi ng hingi. Akala nila yung kanilang mga yung kanilang mami ay parang ATM. Mayat maya na lang withdraw. So mayroon talaga pong mga batang ganon at yun talaga, literal talaga yun, natural talaga yun sa atin. Ang mga ganon. So yun po yung mga ka-supermom na tayo po ay, sabi nga, dapat
pag-igihan natin. Kung ano po ang mayroon sa atin, lalong-lalo na po sa ating budgeting. Di ba? Nahihirapan si Supermom sa kanyang pagsasalita. Kasi meron tayo ngayong bagong, yung denture. Di ba? So, yun po yung mga dapat po natin gagawin, na dapat tayo po as a Supermom, para tayo po ay hindi tayo kakapusin sa ating mga budget dyan, dapat mayroon po tayong extra income. Yan. Extra income or passive income na kailangan po natin na isama sa ating pamumuhay. Sa ating lifestyle, di ba? Magkaroon tayo ng lifestyle na depende sa inyo. Sabi ko nga di ba kanina, na tayo ay lahat po tayo ay may kanya-kanyang talento. May kanya-kanya tayong pagkakaiba. Totoo yan. Pagka ikaw naman po kakaibang nanay, sabi ko nga kanina marunong kang sumayaw, magturo kang magsumba, marunong kang, ano ba tong tawag dito? Marunong kang kumanta, di ba? Magturo ka sa pagkakanta. Yan. Meron naman tayong mga tutorial dyan, pwede tayong pumasok. Yung pangangatawan ay meron kang malakas na pangangatawan, ay pwede tayong maglabandera, pwede tayong maglinis, pwede tayong kumuha. Huwag na tayong mahiya. Yan. Yan, huwag na po tayong mahiya sa sasabihin ng iba dahil dito po nakasalalay ang ating family. Yan. Wala talaga tayong magagawa pagka ganun. Pagka yun ang iniisip po natin at nakakahiya po tayong magaganito at ang una nating iniisip ay yung pagiging himahiyain natin, tinatakpan po natin yung ating talento, ay wala pong mangyayari. Yun at yun pa rin ang routine ng ating buhay. Yan. Pero pagka ikaw po ay hindi mahiyain at tinanggap mo po yung iyong talento na kung anong mayroon ka na ibinigay sa'yo, makakatulong po yan. Makakatulong po yan sa ating pamumuhay at lalong-lalo na po sa ating pagbabudget. Ayan. Para hindi po tayo kapusin. Sabi ko nga ako po ay merong ako po ay meron 5 itinitindang klaseng produkto. Una ay ang tuyo. Pagka ang tuyo po kasi madali po yung madali pong ibenta yung tuyo o yun po ay naka-allocate para po sa baon. Meron naman po na another na iba namang ukay-ukay, yun po ay naka-allocate naman po yun sa iba naman pong pangangailangan. So sabi ko nga, yung 5 lahat na produkto ko, may kanya-kanyang ari, may nagmamay-ari niyan sa mga anak ko. Diba? So yun, kaya lang, ang kailangan lang po natin ay kailangan po natin ng extra effort. Yan. Pag hindi po tayo talaga mag-i-effort, wala din po sa ating mangyayari. Mahihirapan at mahihirapan po tayo. Aasa at aasa po tayo sa sahod ng ating asawa. Kaya mga ka-supermom dyan, na mga, ganun din sa mga single mom talagang sobra. Alam na nila yan. Alam na nila yan kasi wala silang ibang inaasahan, kundi ang kanilang mga sarili. Sila talaga ang bubuhay sa kanilang mga anak. Yan. Pero dyan sa mga nanay na isa lang po ang inaasahan nila yung kanilang mga asawa, magkaroon po tayo ng extra budget, extra income. At ganoon din po sa mga daddy, dahil inaasahan lang po nila ay isa lang din po ang inaasahan. Tayo po ay magkaroon po tayo ng pagtutulungan. Yan. Para hindi po mag-alburuto mag-alburuto ang lahat yan. At hindi rin po tayo kakapusin. Sa panahon po ngayon, ang kailangan po ng pamilya natin ay pagtutulungan. Kasi kung hindi po tayo magtutulungan at isa lang po ang magtatrabaho at gagawa po sa atin, sa ating family, sa ating pamilya at isa lang po ang magdadala, hindi po kakayanin ng isa. Yan. Sabi nga po biblical po. Kaya po, biblical tayo ngayon. So, kaya po nilalang si Eva at saka si Adan para po mayroong ang unang inilalang ay si Adan para po magkaroon ng katuwang. Yan. So, tayo pong mga mami, ang number 1 na katuwang ng ating asawa.
sa ating pagtatrabaho. Yan. Pwede tayong makatuwang sa kanila, depende po sa kung anong asset o sa kung anong gift na binigay po sa atin. Pero kung ang gift na binigay sa'yo ay kinakalawang na at hindi mo namang ginagamit, useless lang din. Yan. Kaya kayo mga supermom at ang ibang mga supermom dyan na mayroon namang mga talento, weki. Yeah. Wake up. Weki po tayo dyan. Yan. Para naman alive. Galaw-galaw. Para sa kinabukasan. Sabi nga, di ba? Para naman ma-inspired. Ma-inspire naman yung ating asawa. Kung hindi naman, at least tayo din. Pagka tayo mayroong pangangailangan, sa ating personal na pangangailangan ay hindi na po natin aalisin sa ating budget. Dapat babudgetan din po natin yung ating sarili. Yan, di ba? Kasi pagka yan po ay yung budget natin tapos hihingiin mo pa yung kukuhanin mo pa ang iyong pang makeup diyan at ang iyong pangangailangan personal ay wala nang mangyayari. Pero pagka ikaw po ay meron kang extra, ay hindi ka kayang sitahin ng asawa mo. Dahil meron kang extra income. Yan, di ba? So marami pong dapat na pagkaroon ng extra income. Nakadepende lang po sa inyo kung anong talento mayroon tayo. Yan. Kaya dyan sa mga supermom kong mga ka-supermom ko dyan, na nanonood sa ngayon at hindi pa manonood ngayon at mapapanood pa lang tayo, ini-encourage ko po kayo na tayo po ay magkaroon po tayo ng extra income. Para po sa ating mga suliraning mga pagbabayad po sa ating mga bayarin at kung ano-ano man pong budget sa atin, hindi po tayo kakapusin. Tayo po ay magtulungan. Magtutulungan po ang mag-asawa. 'Di ba? Sabi nga 'di ba biblical, mismong Bible po nagsasabi sa ating mga supermom, tayo po ang magiging katulong ng ating asawa. Inilalang po tayo ay para po tayo ay katulong ng ating asawa. Hindi na po natin mababawi yan kasi yun po ang ating layunin. Yun po yung ating identity. As a supermom, ang identity po natin ay at tulungan po natin ang ating mga asawa. Tulungan po natin sa paghahanap buhay, pero hindi naman ibig sabihin kuhanin mo na lahat. Kaya nga katulong ka di ba? Kasi pagka kinuha mo yung lahat at ikaw na ang nagtrabaho, ang mangyayari niyan, pati yung identity ng asawa mo, kinuha mo na rin. So, yun po yun. Dapat mga ka-supermom, hinay-hinay lang tayo. Kinakailangan lahat naman po ay mayroong pagbabalanse. Tayo po ay binigyan po tayo ng identity na tayo po ay tulungan po natin ang ating asawa. Hindi po sa lahat na kuhanin, pati yung trabaho ng asawa mo ay kinuha mo na. Para hindi naman tayo mapagod. Di ba? Huwag natin alisan ang identity yung ating asawa. Kasi ang kanyang identity, ang asawa ay haligi ng tahanan. Yan. Sila po itong provider. Di ba? Nakatuon sila po yung magmamaniobra sa ating pamumuhay. Yan. Sa kanila po nakasalalay ang ating pangangailangan. Yan. Tayo po ay tutulong lang. Tayong mga mami ay susuporta sa ating mga asawa. Yan, di ba? Pagka yun ay hindi natin alam kung anong mayroon tayo at hindi po natin alam kung ano ang identity ng isang supermom, ng isang mami, maguguluhan talaga tayo. Magkakaroon po tayo ng confusion. Di ba? Lalim, no? So yun, maguguluhan tayo, hindi natin alam kung anong una natin gagawin at hindi natin malalaman kung ano ang mga dapat nating gagawin. Pero kaya yun na nga po, mga ka-supermom, dapat po natin ay alamin po natin kung anong meron tayo. Yung identity natin at yung gift na binigay po sa atin. Kasi lahat po tayo ay binigyan ng gift.
Yan. Kung mayroon po tayong gift ng pagsasalita, kagaya din ni Supermom, ay pwede po kayo dito sa ABN. Di ba? Pwede po tayong mag-talk show. Kuha kayo ng mga sponsor. O, dyan pala sa mga gustong magpapa-sponsor o gustong mag-sponsor sa Supermom, welcome po tayo. Open po ang ABN, yung gusto pong magpa-advertise po ng kanilang mga produkto. Ayan. Open po yan dyan. Open po yan sa lahat ng mga gustong magpa-advertise ng kanilang mga kung ano-ano. Ayan dyan. Yung po, meron po tayong makikita sa screen po natin, yung mga gusto po nating mag-advertise ng kanilang produkto. Open po. Pwede po kayo mag-drop by dito sa ABN. Yan. Open po yan. Worldwide po, makikita po yung inyong yung inyong produkto, kung anong meron po tayo. Yan. So, dyan po sa mga nanonood sa Supermom, at kung gusto nyo po kayo na magkaroon po ng, advertisement. O, i-advertise po natin. Gusto nyo yung pangalan nyo di ba? para sikat naman. Ay, sabay ganun no? Gusto nyo po mag-sponsor sa ABN, pwede po tayo. Sa Supermom, pwede po tayo mag-sponsor. Yan. Open po yan. Open po yan dito sa amin. Naghahanap nga po kami ng sponsor Sabi ganun di ba? So, yun po ang kailangan po natin. Ganun pa man din. Babalikan po natin yung ating napag-usapan kanina. Na yung ating mga suliranin sa ating buhay ay minsan po ay unang-una sa lahat ay yung ating pagbabudget. Budgeting kasi yun po talaga ang number 1 po sa ngayon na kailangan. Yun po ngayon ang problema ng karamihan po sa ating mga Supermom. So para tayo po ay hindi naman problema, ang kailangan lang po natin ay magkaroon po tayo ng extra income. Pag mayroon po tayong extra income, meron po syempre extra effort. Yan. So, yun po yung pinakadapat. Yun po yung pinakadapat nating gawin dahil sabi ko nga po kanina, di ba, biblical naman po ang identity po ng isang nanay ay matulungan ang kanyang asawa. Yan. Hindi ibig sabihin kuhanin mo yung trabaho, yung identity ng asawa mo, hindi maaari. Mapapagod ka lang. Pero nasa sayo naman din yan kung kukunin mo, di ba? Pero nasa sayo din kung kaya mo. Pero kung hindi mo kaya, wag mong kunin. Bigyan mo siya na, kung ano yung identity ng asawa mo, yun, wag mo nang kunin. Kasi kanya yun. Yan, di ba? So, tayo po ay kailangan po natin tulungan para po sa kinabukasan, ang lalim. Di ba? Para sa kinabukasan ng ating mga anak. So, magkaroon tayo ng passive income kung anong mayroon sa atin, ay gawin natin. Kasi tayo po ay mayroon po tayong talento. Yan. Lahat ng Supermom mayroon po tayong talento. So, ano pa ba ang dapat nating gagawin? Bukod doon sa passive income. So, sabi nga, may mga Supermom po kasi, minsan may mga mami tayo, na pansin din po natin, pagka sila ay nai-stress, ewan ko ba, bili sila ng bili ng kanyang ano-anong mga abubot. Yan, di ba? Nakakaano po yun yung mga abubot na yon, na yung stress nyo, di ba? Yung iba, di ba? Yung iba kasi, pagka sila ay nai-stress, lalong-lalo na wala nang ang budget, bumibili pa sila ng kung ano-anong abubot. Yan. Kasi sabi nila, yun daw yung kanilang stress reliever. Hindi po yun. Pagka ikaw po ay stress, kumuha ka na lang ng budget. Kumuha ka na lang ng ibabudget mo doon sa gusto mong bilhin. Yan. Huwag mo nang kunin doon sa budget mo. Natawa nga ako doon sa isang Supermom. Saludo po ako doon sa isang Supermom na nakausap ko, na mismong nagbigay din sa akin ng advice. Yan. Na siya daw ay yung kanyang budget na ulam sa loob ng 1 linggo na nailalagay niya. Sabihin na natin ang hanggang kinsenas na yon, bago pa sa kanila magsahod, bago pa dumating yung kanilang sahod, tinuruan niya pa ako. I really appreciate talaga yon. Supermom, yan. So yun, nagturo siya kung paano niya i-budget yung lahat ng mga yon. Ganito yung ginawa niya, na bibigyan ko kayo ng sample. Sabi ko na, kasi tinanong ko din siya kung paano niya binabudget yon. Ngayon daw, ang sikreto daw sa kanya,
Total ang kanyang mga anak naman ay hindi naman marunong magluto at wala namang ibang inaasahang magluto kundi tayo ngang mga ka-super mom, 'di ba? Ang lahat na binili niya ngayon na budget ay puro niluluto. 'Di ba? So ano ba yung mga niluluto na 'yon? Kasi pagka siya daw ay bumili ng budget ng kung ano-anong mga yung fast lang bagang iluluto, ay yung mga food process, pagka yun yung mga binibili niya na madali lang lutuin, ubos agad. Ngayon, ang ginawa niyang technique ngayon, yung style niya ngayon, yung strategy niya ngayon, ang ginawa niya ngayon, since yung mga anak niya naman ay mga tamad magluto, sabi niya, ang ginawa niya, yung mga niluluto tuloy ngayon, yung binibili niya. Yeah. So, ang nangyayari po sa kanila, ay kung gusto nyo nga, sabi ng super mom, ng isang mami, ay kung gusto nyo magluto, at kayo'y nagugutom, magluto kayo, dahil mayroon namang lulutuin dyan. Ano nga bang lulutuin? O, ikaw nga magluto ng manok, ng isda. Yung mga niluluto talaga na hindi, ano bang tawag nito? Yung mga hindi familiar dun sa mga anak nila, pero pag niluto niya, masarap sa kanya, na hindi kayang lutuin ang kanyang mga anak, yun yung kanyang niluluto. Di ba? So, yun yung tip ni Super Mom, na galing din sa isang mami, na napagtanungan din natin, na sabi nga ang gagawin mo na lang ngayon, Mami Jo, ay bumili ka ng isda, bumili ka ng karne. Yung hindi sila marunong magluto doon, ang gagawin mo ngayon, total tamad naman sila magluto, ang gagawin nila ngayon, hindi nila lulutuin yun, makaka-extend pa yun. Diba? So yun yung style niya. Tayo naman po ay may kanya-kanya namang style, nakadepende naman po sa ating mga anak. May mga anak naman din na super gagalingan ng luto, di ba? May mga anak naman din na mga tamad magluto. Kahit may alam sila sa pagluluto, hindi naman talaga sila magluluto kasi mayroon silang priority sa buhay nila. Hahantayin na lang nila yung kanilang nanay na magluto. So yun po yung mga tips. Kung yun po ay kaya nyong gawin, ayun po ay naipagtanong ko lang sa isang kamami natin. Pero sa akin nga, pagka hindi naman po, sabi nga kung ano lang po yung pangangailangan, yun lang po yung bibili natin. Para hindi po tayo kakapusin. Yan. Sa budgeting, sabi nga dapat magkaroon tayo ng extra income. And bukod doon, tayo po ay kung ano po yung pangangailangan, yun lang po ang bibili natin. Wag po yung gusto natin. Magkaiba po yung gusto sa pangangailangan. Yan. Yung gusto po ay naandyan po yung pumapasok po dyan yung ating mga gusto sa sarili. Iyon ang sinasabing mga bisyo. Mga kailangan lang po natin sa ating sarili, kagaya ng mga abubot. Yan. Yan po yung mga gusto lang natin, pero hindi naman kailangan. Meron ka ng tsinelas, kailangan mo pa ng 3 tsinelas. Yan. Dahil, ang gusto mo kasi, iba-iba. Sa tuwing lalabas ka, ito yung outfit mo. Yan. Yun po yung sinasabing wants. Yan. Pero kung may budget ka, wala naman yun. Pag mayroon kang extra, walang problema yun. Kasi kailangan naman din natin yun di ba? Kailangan po natin ng mga ganon na maging postura naman tayo, paminsan-minsan, para hindi tayo halatang stress. Di ba? Pero pagka wala naman po tayong budget, siguro po pinakamaganda, pagka tayo po ay kinakapos naman din, wag na natin. Yung mga gusto natin, wag na po natin isabay sa budget natin. Kasi ang kailangan lang po natin, yun lang po natin ang pagtuunan ng pansin para hindi po tayo mahirapan. Hindi tayo ma-stress. Kasi pagka yung pong mga gusto natin yung sinunod,
ay mahihirapan po tayo, mawawala, disalign po yung ating mga budget natin. Yan. So, mawawala po yun sa ating mga kabudgetan. So, kaya ang gagawin po natin, mga super mom, tayo po ay, kung ano po ang pangangailangan, na kailangan, ano ba yung mga kailangan, of course, yung ating pang-araw-araw, pagkain, pamasahe, sa mga estudyante natin, yun lang po natin ang pagtuunan ng pansin. Yun po yung mga personal, ayun po yung mga pangangailangan talaga ng pamilya natin. So, dyan po tayo dapat nakatutok at hindi po tayo sa ibang mga bagay-bagay. Although, kailangan natin yan, gusto lang natin yan, pero wag na po muna nating isama. Yan. Para hindi po tayo mahirapan. Kasi tayo din po ang mahihirapan. Pero pag kaya, hindi po yan Pag kaya nyo po, ay gawin nyo. Yan. Kung ano yung gusto nyo, pwede nyo gawin. Kayo naman po ang nagdadala niyan eh. Di ba? So, yun po yung mga ka-supermom na dapat po tayo ay ganun yung mga dapat natin gagawin. Yan. So, ano pa ba? Ano pa ba ang dapat natin gawin para yung ating budget? Bukod doon po sa passive income natin na dapat mayroon tayo at doon naman po sa ating pangangailangan na dapat ang kailangan po natin, yun ang dapat nating unahin at hindi po yung gusto natin. May ibang mga mami, hindi nila alam yung yung pagkakaiba ng wants at saka needs. Di ba? Sabi ko nga, na-explain ko na kanina, di ba? Na yung ating wants ay yung mga gusto lang natin, basta gusto lang natin. Yan. Yun ang nasusunod. At ang needs naman ay yung talagang pang-araw-araw na pangangailangan natin. Yan. Yung importante sa buhay natin at yung importante sa pamilya natin at yung importante sa pamumuhay natin, yun po yung kailangan natin. Yun ang bibili natin. Huwag po natin sisirain ang ating budget sa pamamagitan po ng ating kagustuhan lang. Ng ating mga wants. Yan. So ano pa ba? Ano pa ba ang kailangan natin para malagpasan po natin yung ating mga suliranin sa pagbabudget. Yung ating mga pagbabudget natin yan dahil yun ang pinakamahirap talaga sa lahat. Di ba? Sabi nga doon din minsan may inatenan na akong mga seminars na doon sa tubig, sa tubig tuloy, na dapat daw tayo lagi ay magdadala tayo ng sarili nating tubig. Hindi na tayo bibili sa kung saan-saan. Dahil, sayang pa ang 20 pesos. Kung mayroon ka rin naman tubig doon sa loob ng bahay nyo, dalhin mo na. Magdala ka ng mga bottled water. Na dalhin mo at lagyan mo ng tubig para hindi ka nabibili. Yan. Para hindi na mabawasan yung budget natin. So, yun na nga. Kasama na yun sa wants, di ba? Yun. Ano pa ba? Ano pa ba yung mga dapat nating pag-usapan? At din po sa nanonood sa atin ngayon, kung mayroon po tayong mga dapat natin sa ating mga pagbabudget na pwede po natin i-share, pwede po tayong mag-share. Diba? So, yun nga, yung iba, kailangan talaga nila ng super extra, daming extra effort. Saludo talaga ako sa mga super mom dyan na talagang tunay man din talaga ang kanilang mga pagpupursige. Siguro ko yun po yung mga tipo ng mga mami na ayaw talaga mapakali. Dahil sila po ay merong gusto sa kanilang mga sarili, kaya talaga, para masunod din yung gusto nila sa kanilang sarili, talagang pinag-iigihan nila ang kanilang mga extra effort. Yeah. Ang kanilang mga extra income. So, yan po yung mga ka-supermom na tayo po dapat, yan, di ba? Na dapat po natin pag-igihan po natin yung ating pagiging supermom. Alamin po natin yung ating identity. Yan. At ganun din po sa ating mga budgeting, yun na nga po, dahil sa ang ating mga asawa ay binibigay lang po sa atin ang kanilang mga sahod, tayo po talaga ang pinagbabudget. At kayo naman mga daddy, pag naibigay nyo naman sa aming mga supermom, ang iyong ibinigay, sana naman ay wala nang bawian. Ang nangyayari ay kayo pa ang humihingi. Meron na nga kayo, binawasan nyo na nga eh. Diba?
yun nga ay naka-allocate na dun sa naka-allocate na sa pagkain, naka-allocate na sa mga bata, babawasan pa. Kaya ang nangyayari, nag-aalburuto tuloy si Mrs. Nag-aalburuto tuloy si Mami. Kaya yun ang nangyayari. Nawawala sa linya. Nawawala. Ang lahat ay nawawala pagka hindi po nagkakaintindihan. Kaya ganun pa man din at ibinabalik ko pa rin na tayo pong mga super mom ay katuwang po tayo ng ating mga super dad. Katuwang po tayo, hindi ibig sabihin, kuhanin natin ang identity ng ating asawa dahil ang asawa po natin ay mayroon po siyang sariling ganap. Meron po siyang sariling identity. Meron din siyang ibinigay sa kanyang gift na dapat i-treasure niya yun. Kaya ito siya ngayon. Kung anong meron siya ngayon, siya yun. Yan. Pero kung hindi mo pa nakikita sa iyong asawa, yung bilang siya, ay baka mag-isip-isip ka na, Mami. Baka ang nangyari, kinuha mo na. Isa ka ring kurap eh. Sabi ganun eh, no? O, diba? Kasi baka kinuha mo na. Kaya yon. Kaya sa ating mga super mom, bigyan din po natin ng buwelo. Pabueluhin po natin yung ating mga asawa. Huwag tayo lagi na lang tayo na lang lagi ang bubuelo. Mapapagod po tayo, madali po tayong mapagod. Yan. Kasi tayo pong mga super mom talaga, tayo ay wala. Super mom talaga, tayo ay walang pahinga. Simula nung tayo pa ay nanganak. Simula nung tayo pa ay nanganak hanggang ngayon na hindi pa tayo nakakabawi ng tulog. Di ba nga? Ay, kung ako lang ang tatanungin, hindi pa ako nakakabawi. Kasi, nung lumaki na yung mga anak natin, ikaw pa rin ang magluluto nung malaki na rin. Dati ay nagtitimpla ka noon ng gatas, wala kang tulog. Ngayon pa rin, ganun pa din. Ikaw din itong maghahanda ng kanilang makakain. Pero dahil nga tayo ay mga super mom, chill lang tayo dyan. Yan. Ang galing-galing talaga ng mga super mom, no? So, chill lang tayo. Kaya nga, naano din ako dun sa ibang super mom eh. Kaya kahit yung identity ng kanilang asawa, kinukuha na. Kinukuha pa. Doon, bilib na talaga ako doon. Yan. Kaya ayun, madali siyang mapagod. Kaya mga kamami, tayo po ay katulong ng ating asawa. Pagka pares po kayong dalawa ay mayroon po kayong trabaho, pag-igihan niyo. Yan. Pag-igihan po natin at kung tayo ay kinakapos pa rin, tayo ay magkaroon ng extra income. Pwede tayong mag-reseller. Sino dyan ang gustong mag-reseller? Meron akong lip tint. Diba? Meron akong mga paninda dyan. Yung gusto po, open po sa akin yung gustong mag-reseller. Ang dami-dami ko po dyan ng mga itinitinda na pwede nyo pong itinda rin. Puro tayo mga herbal product. Yan. Meron. Yun yung mga dapat natin gawin. Kasi yun yung mga napapanahon ngayon. Panahon na ngayon, mga ka-supermom, na tayo po ay kumilos. Lalong-lalo na po sa atin ngayon na pataas ng pataas. Pataas ng pataas yung ating mga bilihin ngayon. Yung pa yung number 1 na nakakaano sa atin, nakaka-torture. Yan. So, kung ano man yung mga tumutorture pa rin sa ating mga kaisipan dahil po sa ating pagbabudget, chill lang po tayo. Hagaan po natin na hingi din po tayo, of course, kasama po sa buhay natin at hindi po natin aalisin yung ating spiritual life. Yan. May mga bagay po tayo na hindi natin naiintindihan at kung wala po tayong maintindihan sa ating pagbabudget dahil ang may problema po sa atin ay ang ating sarili at hindi po natin maintindihan, ang kailangan po natin ng manalangin. Yan. Ihingi po tayo ng wisdom kay Lord kung ano ang dapat gawin. Yan. Importante po yun, mga ka-supermom. Sa buhay ng isang supermom, kaakibat po natin ang panalangin. Tayo pong lahat, ang backbone po natin ay ang ating panalangin. Yan. Kaya mga ka-supermom, wag po tayong hihinto sa pagpipray sa ating pananalangin kasi tayo po, yun po yung kalakasan natin. Yan. Para hindi po tayo mabalisa. Kasi pagka tayo po ay nananalangin at tayo po ay humihingi ng wisdom sa ating Panginoon,
kung ano yung mga dapat natin gagawin sa ating mga suliranin, ay hindi po mag-aatubili ang ating Panginoon. Lahat-lahat yan ng iyong panalangin ay answered prayer yan. Yan. Lalong-lalo na kung ang iyong panalangin ay para sa iyong pamilya. Ang Diyos naman ay hindi nagpapabaya. Kaya tayo po ay wag po tayong magdalawahan ng isip na tayo po ay manalangin. At italaga po natin ang ating pamilya, italaga po natin ang ating, lahat po ng ating mga suliranin sa ating Panginoon. Yan. Wala pong ibang makakatulong sa atin. Minsan po tayo ay hindi na magkakanda o gaga sa ating kaisipan dahil po sa mga bagay-bagay na mga nangyayari sa atin. Wala pong ibang nagtuturo sa atin at wala po tayong ibang inaasahan kundi po ang pangako ng Diyos sa atin. Yan. Para po doon sa mga supermom, ini-encourage ko po kayo na tayo po ay pwede naman para tayo ay hindi sa atin po, sa akin lang po, para po tayo ay mananatiling malakas at para hindi po tayo ma-breakdown sa ating mga suliranin, pinakamaganda po, mag-aral po tayo magbasa ng Bible. Paminsan-minsan naman tumingin naman tayo ng Bible, di ba? Bukod sa ating pong tayo ay nananalangin, paminsan-minsan po ay marunong din tayong magbasa ng Bible. Paminsan-minsan ay buklatin din po natin yung ating Bible. At yung wala pong mga Bible na supermom, pwede po tayong humingi. Yan. Meron po si supermom, namimigay po si supermom ng Bible. Alam nyo kasi mga ka-supermom, ang Bible po ay yun po yung kumpas. Kung yun po ay babasahin natin, naandun po yung kumpas. Naandun yung kumpas ng buhay natin. Yan. Mga ka-supermom, hindi po kakornihan yan. Totoo po yan. Yan. Alam natin na tayo po ay nananalangin, pero mayroon po tayong ibinigay sa atin ng ating Panginoon, yung kanyang mga salita ay nasa Bible. Yan. Ang pagbabasa po ng Bible ay isang malaking tulong. Napakalaking tulong po sa ating mga supermom na tayo pong lahat ay nagbabasa niyan. Para mayroon po tayong mga, ano bang tawag nito? Mayroon tayong shield. Di ba? Tayo ay shield. Shield ng mga salita ng Diyos. Mga verses. Di ba? Kasi doon meron pong mga verses na pampalakas sa atin para hindi tayo atakihin ng kung ano-ano. Ayan. Na mga suliranin. Lahat tayo ay merong suliranin para tayo po ay hindi ma-breakdown. Dapat po tayo ay nagbabasa ng ating Bible. Kasi meron tayo doon sa salita ng Diyos, sa Bible, merong pang shield doon. Yan. Diba? Dapat ay hindi po natin alisin yan, mga ka-supermom. Kayo pong lahat ng mga mami, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo, ini-encourage ko po kayo, hindi po kakornihan ang pagbabasa ng Bible. Yan. Manatili po tayo sa salita ng Diyos. Ito man pong sinasabi ko sa inyo, ito po ay totoo. Ang akala po natin ay corny, hindi po kakornihan yan. Ang nanay po na marunong manalangin, ay pinapakinggan ng Diyos yan. Dahil tayo mga nanay, tayo po ang mga warriors sa ating family. Diba? Prayer warrior tayo. Kaya dapat tayo po ay napupuno ng salita ng Diyos. Ano naman ang mga salita ng Diyos na yan, supermom? Diba? Magbasa po tayo ng Bible. Kasi doon po natin makikita, maiintindihan kung ano po ang nais ng Diyos sa atin. Ayan. Kaya kung tayo po ay kinakapos, walang problema yan. Kinakapos ng pag-iisip, kinakapos ng kung ano-ano. At nag-overthink na ng kung ano-ano. May anxiety, whatever. Dahil po sa mga suliranin natin, magbabasa lang tayo ng Bible. Kakausapin ka ng Diyos. Yan. Kakausapin ka ni Lord sa pamamagitan ng kanyang salita. Nasaan ang kanyang salita? Nasa Bible. Yan. Ayan. Yan ang pinakamaganda. Yan ang kailangan po natin, na tayo po ay maging attached. Magkaroon po tayo ng connection sa salita ng Diyos para tayo po ay hindi nabi-breakdown, kagaya po ng ibang mga supermom dyan. Yan. Na talagang tuliro. Minsan ay nahihirapan sila. Lalong-lalo na po dyan sa mga supermom
na mayroon pong mga sakit, di ba? Tayo ay encourage ko po na ang salita ng Diyos ay nakakapagpagaling. Yun po yung mga dapat natin pong unahin sa ating mga buhay, ang pagkakaroon po natin ng ating spiritual life. At dun po kanina, na tayo po, muli ay inuulit ko, at bago po tayo magtapos sa ating programa, inuulit ko po, tayo po ay katulong ng ating mga asawa sa kanilang mga suliranin, sa ating pamilya. Tayo po ay may matinding. Meron po tayong ganap sa ating pamilya. Tayo po ay, ano bang tawag nito? Tayo po ay gampanin. Yan. Meron tayo pong mga supermom ay meron po tayong malaking gampanin sa ating pamilya. Dahil nga po doon, si supermom ay talagang lahat ng mga supermom dyan sa ang mga nakakapanood ng ating programa, ang ini-encourage ko po na tayo po ay, sabi nga, i-inline po natin, i-connect po natin yung ating sarili po pwede. Kung tayo po ay meron tayong mga Bible, mga verses, babasahin po natin yung mga pampalakas. Di ba? Kahit supermom tayo, humihina din tayo. Ayan. Yung kahinaan po natin ay hindi po natin po pwedeng makuha doon sa iba. Yan. Ang magdadagdag po sa atin at ang magpapalakas po sa atin para hindi po tayo manghina ay ang Word of God. Yan. Kaya doon po sa lahat ng mga manonood, ang lahat po ng ating mga problema sa ating buhay, ang pinakamaganda po niyan ay kausapin po natin ang ating Panginoon. Yan. Sa pamamagitan ng kanyang mga salita, sa ating panalangin, ang kanyang mga salita, kung gusto mo siyang kausapin, sabi ko nga, naandun, buklatin mo, supermom, ang Bible. Naandyan ang kanyang salita. Yun ang magiging kumpas natin. Yan. Doon tayo didiretso. Kaya, hindi tayo mabibreakdown sa anumang dami ng mga problema. Kahit pa nakasalansan yan, punong-puno yan dyan ang ganyan. Pagka tayo po ay punong-puno din ng salita ng Diyos, ng Word of God, ay wala. Maano natin yan. Magigiba ang lahat ng yan. Patong-patong yan. Diba? So, dito na lang po tayo ang ating programa na Supermom. Tayo po ay pansamantalang magpapaalam at sabi nga, meron po tayo ditong, ano bang tawag nito? Yung ongoing pa ba yung ating audition? Yan, dito po sa ABN, meron pong audition dito ng yung mga nagnanais po na maging star. O, diba? Yung mga nagnanais po na maging star sa singing contest, si ABN po ay, nag-audition. Yan. Kaya kung kayo po ay merong talento, from 2 to 20 years old, na mga kabataan dyan, kung kayo ay merong talento sa pag-awit, yan, mag-drop by po kayo dito sa ABN at meron po silang mga tanghala, di ba? So, meron po silang mga tinatawag na mentoring about dun sa audition sa mga marunong kumanta. Yan. So, yun po, matututo po yung ating mga anak. Kaya drop by lang po tayo dyan at yung mga interesado po, ay pwede po tayong mag-drop by po dito sa ABN. Yan. Pero hanggang dito na lang po yung ating programang Supermom. Tayo po ay pansamantalang mamamaalam na sa ating programa. So, sa lahat po ng Supermom, God bless and mabuhay po sa inyong lahat. Fujidenzo Appliances, your trusted partner for home and business. Fujidenzo offers a wide selection of freezers, chillers, and refrigerators for reliable food storage solutions. Kitchen appliances for a sophisticated upgrade. Washers and dryers for clean and fresh clothes. And inverter air conditioners for cooling and energy-saving benefits. Fujidenzo is your smart choice for high-quality appliances. Build your dreams and upgrade the quality of your life with Fujidenzo. Quality above all.
At Whirlpool, we believe that special moments mostly happen at home. This is why we carefully design appliances that help you take better care of your family every day. From refrigerators, microwave ovens, cooking ranges, built-in cookers, dishwashers, and more. Each Whirlpool appliance combines elegance, efficiency, and performance to bring an effortless cooking experience in the comfort of your home. Create delicious meals with ease, only with Whirlpool. Listen up. Get the vibe so clean. Gotta go home, Depot, baby. Let's ride. Step in the store, feel the vibe so clean. Gotta go home, Depot. Where the real ones win. Gotta go home, Depot. Where the real ones win. Gotta go home, Depot. Where the real ones win. Step in the store, feel the vibe so clean. Gotta go home, Depot. Where the real ones win. Sa plan na mabali, papunta tama. Alapagway na nag-alala mo, tama mo to ba? Restaurant on deck, BB audio sa tunog. Home upgrade time bro, saglit lang to tuloy-tuloy. Presyo na matino, hindi mataas, hindi mabigat. Cashier install namin choice mo, walang sagabal. TV ref speaker, lahat nandito sa spot. Quality sa masa pero swag sa bawat gamit mo, brat. Yeah, that's right. Let's go. Discount every day, kaya chill ka lang. Sa Dalaga Home Depot, sure ka, walang sablay. Buy it safe, more, live. It's better. Sa Dalaga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB Audio, tunog at gamit solid. Para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Yung pakinggan mo, kung hanap mo ay tibay, dito ka na tumapat. Service on point, hatid namin laging tapat. Hindi kailangan fancy, basta tama at swak. Sa humakinang at fresh kami ang magpapasigla. Kaya bitbit mo pamilya, ibigan buong tropa. Dalaga Home Depot, dito ka talagang uwi na masaya. Astro DB Audio, Dalaga Home Depot, yo, that's the flow. Sa Dalaga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB Audio, Astro na DB Audio, tunog at gamit solid. para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Dalaga Home Depot.